Mga ka-idol, minabuti kong isama ang episode 52 ng Yes Xinghe dahil matagal din tayong di nakapag-upload, at para na din mabalikan nyo yung huling kaganapan para sa patuloy na pagsubaybay ng kwento ng ating bida. Sa nakaraang video, matapos ang seryosong pag-uusap, binanggit ni Empress Shangguan na siya at ang ninuno ng bida ay may malalim na koneksyon noon pa kaya naman tinutulungan niya ang ating bida. Naikinabigla ng ating bida dahil wala siyang alam sa sinabing seal at ancestor at bukod pa doon ay hindi niya akalain na may ganitong lalim ang kwento. Bukod pa doon ay napag-usapan din ng dalawa ang patungkol sa paired cultivation method kung saan ito daw ang mabilis na paraan para makapagpalakas si Yes Xinghe ng mabilis. At nabanggit din ni Empress Shangguan na ang star martial artist ay di kailangang memorable sa paghahanap ng makakapartner gayong pa pwede niyang makatambal ang dragon at flame martial artist. At para daw magkaroon ng guide si Yes Xinghe ay iniwanan niya ito ng isang Kama Sutra, isang libro kung saan nakasaad ang paired cultivation method na kanilang tinalakay. Habang siya'y nag-iisip pa, biglang nagpaalam si Lady Shangguan, o hindi na pala, bigla na lang siyang nawala. Walang bakas, walang palm. Iniwan siyang tulala. At sa isip-isip ng ating bida na talagang napaka-misteryoso ni Empress Shangguan gayong bigla-bigla na lamang itong nasulpat sa kung saan at matapos ng ilang sandali ay bigla na lamang naglalaho ng walang iniiwanang bakas bukod sa kalituhang iniiwan niya sa ating bida. At matapos nito ay pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang iniwang Kama Sutra style manual patungkol sa paired cultivation method, kung saan habang nakatingin siya sa libro ay nasabi niya sa kanyang isipan na sino daw mag-aakalang may ganito palang klase ng manual. Habang ini-inspeksyon ni Xinghe ang iniwang libro ni Shangguan Zuan, nagulat siya sa laman nito, isang explicit na manual para sa cultivation. At sa isip-isip ng ating bida na hindi siya makapaniwala na si Lady Shangguan, na tila kagalang-galang at seryoso, ay may dalang ganitong klase ng aklat. Dalawang tao, parehong hubad. Nalito si Xinghe. Ano gagawin ko dito? Gayong wala daw naman siyang planong gawin ang paired cultivation method sa kadahilanang wala siyang kumpiyansa na may papayag na makipag-partner sa kanya ng ganito. At nasabi na lamang niya sa kanyang isipan na mas mabuting itago na lamang niya ang libro gayong walang papwedeng makita nito sa kanya dahil baka kung ano daw ang isipin ng makita nito sa kanya, kaya naman pag-aaralan na lamang niya ito mag-isa. Nang biglang may pumasok kasabay ng malakas nitong pagtawag sa pangalan ng ating bida at dahil dito kitang-kita sa mukha ni Xinghe ang panik at pagkapula ng pisngi, para bang nahuli siyang may ginagawang, hindi pangkaraniwan. Habang pinapawisan at namumula si Xinghe, biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya't nakita niya si Jia Yuning na may ngiting may halong kapulyahan sa kanyang mga mukha na para bang may nais na kung ano sa ating bida. Nang bigla niyang mapansin ang tila pagkabalisa ng ating bida na para bang may kung anong tinatago sa kanya dahilan ng kanyang pagdududa sa ating bida. At dahil sa pagka-curious ay agad niyang itinanong kay Yes Xinghe kung ano ang itinatago nito sa kanyang likuran na tila ayaw nitong ipakita sa kanya kahit na malapit naman sila sa isa't isa, na agad din namang tinugunan ni Yes Xinghe, kahit kinakabahan, pilit nagpakakalma daw si Xinghe, at sa nanginginig na boses ay sinabi niyang wala naman siyang tinatagong kung ano sa kanyang likuran. Subalit dahil sa tuno ng kanyang pananalita at tila pagkabalisa ay di niya nakumbensi si Jia Yuning dahilan upang sabihin ito sa ating bida na huli na para magmaang-maangan pa ito gayong alam na alam niyang may tinatago itong kung ano sa kanya, kaya naman mas mabuting ipakita na lamang daw ito ni Yes Xinghe para matapos na ang gulo. Nagtanggol si Xinghe sa sarili, hawak pa rin ang tinatago niya. Hindi pwede. Bakit ko ipapakita sa iyo gamit ko? Aniya. Pero halatang halata sa mukha niya na mumula, kinakabahan, at halos hindi makatingin ng diretsyo. Sa pagpapatuloy ng kwento, kita natin ang mas tumitinding tensyon sa pagitan ni Xinghe at Jia Yuning. Huling-huli ng dalaga ang binata habang palihim itong may tinatago. Kahit todo tanggi si Xinghe, hindi nakalusot ang kilos niyang puno ng kaba. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jia Yuning. Mula sa mapanuksong ngiti, unti-unti itong naging seryoso, hanggang sa umabot sa punto ng pamimilit. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Yes Xinghe dahilan upang mapatanong ito kay Jia Yuning kung ano daw ang binabalak nitong gawin. Hindi na nakapagtimpi si Jia Yuning. Dahan-dahan siyang lumapit, tila ba handang puwersahin si Xinghe, paglapit niya, bigla niyang isinara ang distansya sa pagitan nila, literal at emosyonal. Sa isang iglap, malakas ang pagkalampag ng kamay niya sa sahig. At sa kasunod na segundo, hinablat niya ang damit ni Xinghe.
Halos mapasigaw ang binata. Pagkatapos ng mainit na paglapit ni Jia Yuning, biglang nag-shift ang tensyon. Mula sa gigil at pisikal na paghaharap, naging medyo awkward. Oo, kasi imbes na magalit palalo, si babae, yung tipong palaban kanina, biglang lumambat ang boses. Tinignan niya si Xinghe gamit ang puppy eyes na halos matuno kahit sinong lalaki. Seryoso, kung may weakness ang bida natin, ito na yun. At sa malambing na boses ay sinabi niya sa ating bida na baka naman pa pwedeng makita niya ang itinatago nito dala lamang ng kanyang pagka-curious. At ayun na nga, literal na umilo ang mukha ni Xinghe sa sobrang pamumula. Parang biglang tumigil ang mundo. Wala nang ingay. Wala nang galaw. Ang narinig ko lang sa isipan ko ay isang mahaba at awkward na. Pagkatapos ng sobrang awkward na sandali, akala ko tapos na ang eksena. Pero hindi pa pala. Kasi biglang nagkaroon ng level up ang pambihirang, lamang tactic ni Jia Yuning sa ating bida. Damaykit pa siya lalo kay Xinghe. Yung tipong halos 1 inch na lang ang pagitan ng mga labi nila. At si Xinghe, tila naging estatwa. Lutang, frozen. Yung mukha niya, parang niluto sa sariling hiya, pulang-pula, may pawis pa. Dahil kahit sino namang lalaki ay ganun ang mararamdaman sa sarili na para bang may nagagalit na kung ano sa ibaba dahil sa ipinapakitang langit mula kay Jia Yuning. Kaya naman nang makita ito ni Ye Xinghe ay napalunok na lamang siya ng kanyang laway habang di pa din nawawala ang pamumula sa kanyang mga mukha. At doon ko nakita ang ngiti ng isang bihasang strategist na gaya ni Jia Yuning sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mapanuksong galawa habang alam na alam ang ginagawa niya. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, palapit ng palapit, nagsimulang gumuhit sa labi niya ang isang pilyang ngiti na para bang alam niya sa kanyang sarili na matagumpay siya at tila may kung anong gagawing kasunod. At di nga nagtagal ay tuluyan ng naglansad si Jia Yuning ng isang galaw upang matagumpay niyang makita ang itinatagong pilit ni Ye Xinghe sa kanyang likuran, at sa kanyang ginawa ay matagumpay niya itong nahablot kay Ye Xinghe, tipong tinalo pa ang mga snatcher sa highway. At matapos ng kanyang matagumpay na pagkuha ng bagay na tinatago ni Ye Xinghe ay may panunukso pa niyang sinambit na talagang napaka-bisa daw ng kanyang taktika gayong maging si Ye Xinghe na isang genius ay di nakaligtas dito. Na tinugunan lamang ng ating bida at mariin siyang sinambit na kung gusto daw itong makita ni Jia Yuning ay pagbibigyan daw niya ito at ngayong hawak na daw nito ang libro ay malaya na siyang makita ang nilalaman nito. Na agad namang tinugunan ni Jia Yuning at ipinagmalaki pa niyang gustong-gusto daw niyang makita ang mga bagay na aayaw ipakita sa kanya bukod pa dun ay gusto din talaga niyang makita ang mga bagay na pagmamay-ari ng ating bida. Subalit ng oras na makita niya ang libro na itinatago ni Ye Xinghe ay labis siyang nagulat kasabay ng labis na pamumula ng kanyang mukha kung saan wala na ding pinagkaiba ang naramdaman niya sa naramdaman ni Ye Xinghe nang makita niya ang libro. At sa sobrang pagkagulat sa sumambulat sa kanyang harapan ay pasigaw niyang tinanong kung ano daw ang mga walang kwentang bagay na pinagbababasa ni Ye Xinghe habang di niya napapagtanto na nagiging kamukha na niya ang isang pulaka sa sapa. At ang tanong naman ni Jia Yuning ay agad na binigyang linaw ng ating bida at mariin niyang giit na di siya nagbabasa ng gaya ng iniisip ni Jia Yuning dahil ang libro ay kakatanggap niya lamang kani-kanina. At nang marinig naman ni Jia Yuning ang pagtanggi ni Ye Xinghe ay di siya agad naniwala gayong maski sino naman ay ganun din ang iisipin kagaya sa kanyang iniisip sa ating bida dahilan ng tila pagka-disappoint nito dito. Matapos nito ay mariin niyang tinitigan ang larawan sa libro at marahan niyang sinabi kay Ye Xinghe na ano daw naman ang kahalagahan sa mga lalaki ng ganitong klaseng babasahin, na ipinagtaka naman ng ating bida. Sambit pa ni Jia Yuning habang may marahang himig na kung gusto daw ni Ye Xinghe makakita sa personal ng mga ganito ay siya na ang bahala, at sa sinabi namang ito ni Jia Yuning ay di agad nakapick up ang utak ng ating bida dahilan ng bahagyan niyang pagtataka. At nang makita naman ni Jia Yuning na tila di na gets ni Ye Xinghe ang ibig niyang sabihin ay agad niyang sinambit na papaano daw kung siya na mismo ang magpakita kay Ye Xinghe ng mga ganitong bagay sa personal. At nang marinig naman ni Ye Xinghe ang sinabi ni Jia Yuning ay agad na tumilas ang madaming dugo sa kanyang ilong lalo na nang makita niya ang ikinilos ni Jia Yuning sa kanyang harapan. At sa isip-isip ng ating bida habang nanggagalaiti na alam daw niyang may purpose ang ginagawang ito ni Jia Yuning gayong wala itong pinagkaiba sa ginawa nito kaninang taktika para makuha ang libro, dagdag pa nito na demonyo daw ang isang side ni Jia Yuning. At upang makaligtas sa naiipit niyang kalagayan ay napabuntong hininga na lamang siya sabay tanong kay Jia Yuning sa kung gusto daw ba talaga nitong sirain ang kanyang konsentrasyon sa pagko-cultivate.
Na may pagmamalaki pang tinugunan ni Jia Yuning at sinabi niyang magiging masaya pa daw siya kung ang katawan na lamang niya ang iisipin ng ating bida dahil di na nito masasagi sa kanyang isipan ni An Suyen at pag nangyari daw yun ay wala na siyang dapat pang ipag-alala. Sambit pa niya na sinabi daw sa kanya ng kanyang tiyahin na para daw makuha ang isang lalaki ay dapat niyang gawin ang mga bagay na siyang magiging dahilan upang di na ito makawala pa sa kanyang mga kamay, at sa pamamagitan daw noon ay tanging siya na lamang ang iisipin ng lalaking gagawan niya ng ganong taktika. At matapos niya itong masabi ay muli na naman niyang sinimulan ang panunukso sa ating bida sa pamamagitan ng dahan-dahan niyang pagpapakita ng kanyang hinaharap upang lalong magalit si Junjun. At sa ginawa niya namang kilos ay lalong namula si Ye Xinghe sa kanyang kinauupuan habang papalapit sa kanyang mukha ang kambal na bundok taliman na mabisang nagpapatalam sa kanyang sandata. Subalit talagang nagtataglay si Ye Xinghe ng matatag na kalooban dahilan upang mapagtagumpayan niya ang tukso, at pinigilan niya si Jia Yuning sa pamamagitan ng isang malakas na pagpukpok sa ulo nito kasabay ng kanyang pagtatanong sa kung bakit sa dami daw ng papwede nitong matutunan ay pinagpukusan pa nito ang pang-aakit sa lalaki. Na maluha-luha namang tinugunan ng Bakyu lang si Jia Yuning at mariin niyang sinambit na kung masama daw ang kanyang natutunan ay ano naman ang tawag ni Ye Xinghe sa pagbabasa nito sa isang libro na may ganitong mga larawan. Na di naman agad natugunan ng ating bida gayong di niya alam sa kung papaano ito ipapaliwanag. Dahilan upang agad na magsalita si Jia Yuning at mariin niyang sinigaw sa ating bida na tama lamang daw ang kanyang natutunan sa kanyang tiyahin dahil gaya daw ng sinabi nito ay walang sino lang lalaki ang hindi manyakiz, na labis na ipinamula ng mukha ni Ye Xinghe. At marahan niyang ipinaliwanag kay Jia Yuning upang di siya pag-isipan nito ng masama na ang hawak daw nitong libro ay isang Kama Sutra manual mula kay Empress Shangguan Zua na ibinigay sa kanyang kanina. Na agad namang ipinagtaka ni Jia Yuning at habang nakatingin sa libro ay agad na tumakbo ng kanyang isipan para mag-isip dito ng masama. At mariin niyang sinambit sa ating bida na mukhang may masamang hangarin daw si Shangguan Zuan sa katawan ni Ye Xinghe base pa lamang sa mga gusto nitong ipabasa sa ating bida upang maturuan si Ye Xinghe ng mga masamang gawain sa babae. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at mariin niyang sinabi na walang masamang balak si Empress Shangguan sa kanyang katawan dahil ang libro na isang Kama Sutra manual ay naglalaman ng cultivation method upang lalo siyang lumakas at di ito kagaya ng iniisip ni Jia Yuning. Sambit pa niya na ayon daw sa makapangyarihang Empress na sa oras na makahanap na siya ng kapartner upang isagawa ang paired cultivation method ay mabilis niyang mapapataas ang kanyang cultivation level sa maikling panahon lamang na labis niyang kailangan sa ngayon. At ang sinabi naman ng ating bida ay agad na pinag-isipan ng masama ni Jia Yuning at mariin niyang panganglaro sa ating bida na ang ibig sabihin daw nito ay gusto ng makapangyarihang Empress na akitin ang ating bida na isagawa ang nasa larawan. Na agad namang tinugunan ng ating bida at mariin niyang sinabi na wag daw nitong sirain ang reputasyon ni Empress Shangguan sa pamamagitan ng pagsasalita nito ng masasamang bagay dahil itinuro lamang daw nito sa kanya kung papaano ito gawin at umalis ng biglaan. Dagdag pa ng ating bida na wala daw naman siyang planong isagawa ito ngayon hanggang sa makahanap na siyang ng makakabiyak habang buhay at yung ang aakitin niya para sa paired cultivation method at di ang makapangyarihang Empress. At sa mga paliwanag ni Ye Xinghe ay agad na naniwala si Jia Yuning at habang nakatingin sa libro ay marahan niyang tinanong sa ating bida kung totoo daw ba ang sinabi nito na sa pagpapractice ng paired cultivation method na ito ay mabilis na lalakas ang sino mang cultivator na gagawa nito. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi niyang ayon daw kay Empress Shangguan ay yun ang mangyayari sa oras na isagawa ang paired cultivation method subalit di pa niya sigurado kung tunay nga ang mga sinabi nito. Na agad namang tinugunan ni Jia Yuning at sinabi niyang kung gayong daw na makakatulong pala ito para mas mapabilis ang cultivation level ni Ye Xinghe ay itago niya ito upang mapakinabangan. Sambit pa niya habang namumula na dahil sa sinabi ni Ye Xinghe ay tila naging interesado din siya sa Kama Sutra na kanyang hawak-hawak, at ang sinabi naman niyang mga salita ay tila gusto niyang sabihin na gusto niya itong gawin kasama si Ye Xinghe. At dahil sa pagka-curious sa nilalaman ng Kama Sutra sa kanyang kamay ay agad niyang tiningnan ang nilalaman nito at habang nakatingin sa bawat guide na nakasulat sa libro ay nasabi niya sa kanyang isipan na dahil daw sa kanyang nakita ay naniniwala na siyang isa nga itong cultivation method subalit tila mas detalyado ito sa ibang mga itinuturing kaalaman. At habang nalilibang si Jia Yuning sa pagbabasa ng libro patungkol sa cultivation method ay bigla naman itong hiniblat ni Ye Xinghe sa kanyang mga kamay dahilan upang masira ang kanyang puko sa pagbabasa kasabay ng bahagyan niyang pagkabigla.
At sa kanyang pagharap kay Ye Xinghe ay agad siya nitong pinagsabihan at sa mariing tinig ay tinanong ng ating bida kung ano daw ang iniisip ni Jia Yuning at kung ano pa man daw yun ay isang tabi na muna ito ng dalaga at bumalik na lamang sa sarili nitong silid upang matulog. At ang sinabi naman ni Ye Xinghe ay ikinabigla na naman ni Jia Yuning dahil sa isip-isip niya na kung ibang lalaki pang sana ang pinakitaan niya ng ganang mga motibo ay siguradong di ito tatanggi subalit iba ang ipinapakita ng ating bida. At nasabi pa niya sa isipan niya na kung ibang lalaki ang nasa katatayuan ni Ye Xinghe ay magkakandara pa na ang mga ito na makasama siya sa isang paired cultivation method upang makapangmanyak, kaya naman dahil daw sa ipinapakita ni Ye Xinghe ay lalong lumalalim ang pagtingin niya dito. At ang ugali daw na hinahanap niya sa isang lalaki ay na kay Ye Xinghe na lahat gayong nakikita daw niyang si Ye Xinghe ang perpektong halma ng lalaking pinapangarap niya. At matapos ng kanyang mga pag-iisip patungkol sa ating bida ay bigla niya itong tinawag sa pangalan nito ng may malambing na tinig dahilan upang may pagtatakang mapalingon si Ye Xinghe dito. At nang makita ni Jia Yuning na nakuha na niya ang buong atensyon ni Ye Xinghe ay may pagkaseryoso niyang sinabi na gusto daw niyang gawin ang paired cultivation method kasama si Ye Xinghe at sa tunaw ng kanyang pananalita ay masasabing talagang desidido itong gawin ang kanyang sinambit. At dahil sa tila biglang pagkaseryoso ni Jia Yuning ay bahagyang nalito ang ating bida kaya naman natigilan ito bigla sa kanyang upo na animoy na papaisip ng malalim. At matapos lamang ng ilang sandali ay may pagkaseryoso niyang sinambit kay Jia Yuning na tila di daw nito alam ang kanyang sinasabi at mariin pa niyang dagdag na mag-isip daw munang mabuti si Jia Yuning bago ito magdesisyon. At ang sinabi naman ni Ye Xinghe ay agad na tinugunan ni Jia Yuning at sa tila daypiradong tinig ay tinanong niya si Ye Xinghe kung ayaw daw ba nitong mabilis na mapataas ang level nito sa maikling panahon lamang kahit na meron namang paraan na kaya nilang gawin. Dagdag pa nito na wag na daw intayin pa ni Ye Xingheng mauna nang kumilos ang Dark Moon family upang i-wipe out ang Asher Feather Clan bago pa ito makapagplano ng pagpapalakas. Pahabol pa niya na kung makakatulong daw naman ang paired cultivation method na mapabilis ang pareho nilang cultivation level ay ba't di na lang nila ito isagawang dalawa. Dahilan upang tila bigla na lamang malumbay ang mukha ng ating bida sa di malamang dahilan, at sa mahinahon na boses ay marahan niyang sinambit na di daw nila pa pwedeng gawin ang paired cultivation ng magkasama. Kaya naman ganun na lamang ang pagtatakang nabuo sa isipan ni Jia Yuning gayong di niya maintindihan ang ating bida. At matapos ng panandaliang pananahimik ay mariin niyang tinanong sa ating bida kung iniisip daw ba nito na sa oras na matapos sila sa cultivation method ay iiwasan na niya ito. Sambit pa niya na kahit di na daw siya prinsesa ay madami pa din ang mga cultivator sa paligid na may masamang hangarin sa kanya kaya naman di lang daw ang ating bida ang may kagustuhang magpataas ng cultivation level dahil maging siya yun din ang iniisip para sa kanyang sarili. Dagdag pa ni Jia Yuning upang lalong kumbonsihin si Ye Xinghe na isagawa ang paired cultivation method ay mariin niyang sinabi na gusto daw niyang maging malakas at tumaas ang cultivation level sa lalong madaling panahon, at babalikan niya ang hangal niyang ama upang bigyan ng malakas na sampal dahil sa ginawa nito sa kanya. At ang lahat naman ng mga dahilang binigay ni Jia Yuning ay di pa din naging daan upang pumayag ang ating bida at may pag-aalinlangan pa sana nitong sasansalin ang mga sinabi ni Jia Yuning. Subalit di pa man lang aya nakapagsasalita ay agad na siyang sinigawan ni Jia Yuning at mariin itong sinabi na di daw pa pwedeng hindi nila gawin ang paired cultivation, at may pang-uuyam pa niyang tinanong kung lalaki pa din daw ba ang ating bida. Paliwanag pa niya kay Ye Xinghe na oo daw at gusto niya ang ating bida subalit pa pwede daw naman niyang mabago ng kanyang kagustuhang anumang oras at di daw perkit gagawin nila ang paired cultivation ay iisipin na ni Ye Xinghe na sumiping na siya dito. May pang-asar pa niyang sinabihan si Ye Xinghe na wag daw itong masyadong magpiling gwapo para magpakipot gayong madami daw ang lalaking may malaking gusto sa kanya na mas gwapo sa ating bida, at pag nagpakipot pa daw ito ay baka ibaling na lamang niya ang pagtingin niya sa mga lalaking kanyang tinutukoy. Dahilan upang bahagyang mapaisip si Ye Xinghe sa isang gilid at makalipas lamang ng ilang sandali ay marahan niyang sinabi kay Jia Yuning na pumapayag na daw siyang gawin nila ang paired cultivation method subalit di yun dahil sa ayaw niyang magkagusto sa iba ang dalaga kundi upang pareho silang lumakas, subalit may pananagutan pa din siya sa oras na isagawa na nila ang paired cultivation method. Na agad din namang tinugunan ni Jia Yuning at malakas niyang sinambit na wala daw dapat ipag-alala si Ye Xinghe sa oras na matapos na sila at wala din daw itong magiging pananagutan sa kanya matapos ng training na kanilang isasagawa.
At natatawa pa niyang sinabi na kung iniisip daw ni Ye Xinghe ang mga sinabi niya dati sa training ground nung makita niya ang katawan nito ay wala daw dapat ipag-alala si Ye Xinghe gayong biro niya lamang daw ang mga binitawan niyang salita sa bundok. Dahilan upang mapalingon dito si Ye Xinghe nang tila may pagdadalawang isip na makikita sa kanyang mga mata, sa di malamang dahilan na para bang tila ayaw pera nito ang mungkahi ni Xia Yuning. At habang nakatingin ang ating bida sa maaliwalas na mukha ni Xia Yuning ay mariin niyang sinabi sa kanyang isipan na tila naguguluhan daw ata si Xia Yuning dahil tila di na nito alam sa kanyang sarili kung alin ang tamang gawin sa hindi. Subalit ganun pa man daw ay isa walang bahala na muna niya ang mga ganitong usapin gayong si Xia Yuning na naman ang mismong nagpupumilit na agsigowo ng paired cultivation method kaya naman di na lamang niya ito pipigilan gayong gusto din naman itong agad na lumakas, senialis na gusto na din ng ating bida ang pagsasagawa ng Kama Sutra. At matapos ng ilang sandali ay biglang nagbago ang eksena, mula sa pag-uusap ng dalawa ay nauwi din ito sa pagpayag ni Ye Xinghe na isagawa ang paired cultivation method kasama ni Xia Yuning kaya naman makikita ang ating bida sa isang silid na nakahubad at handa na para sa kanilang gagawin. Habang makikita naman sa isang gilid ang namumulang si Xia Yuning, kung saan namuo sa kanyang dibdib ang bahagyang kaba nang makita na niya ang ating bida na walang suot na kasuotan habang nag-iintay sa kanya. Maya-maya pa ay tila nainip ang ating bida kaya naman bahagya siyang lumingon sa dalaga at marahang tinanong kung handa na daw ba ito sa kanilang gagawin, kung saan ang makita naman ito ng papahubad pa lang na si Xia Yuning ay agad niyang sinabihan si Ye Xinghe na bawal lumingon sa kanya sa oras na magsimula na siyang maghubad. At matapos niya itong masabi ay bahagya na din niyang isinagawa ang kinakailangan kung saan habang kinakabahan at namumula ang mga mukha nito ay dahan-dahan na niyang hinubad ang kanyang saplot, at isa-isang inalis ang lahat ng mga harang na tumatakip sa kanyang katawan. At makalipas pa ng ilang sandali ay makikita na si Xia Yuning na tuluyan ang natapos sa kanyang paghuhubad at dahan-dahan ang papalapit sa ating bida na kanina pa nag-iintay sa dalaga, upang tuluyan na nilang may sigawa ang paired cultivation method sa tulong ng binasa nilang Kama Sutra Manual. At makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan nang ang sinaluhan ni Xia Yuning ang ating bida sa pagbabatad sa isang batya na puno ng maligamgam at umuusok sa tubig na bumabalot sa kapaligiran. Habang makikita naman ang parihong pamumula ng kanilang mga mukha habang dahan-dahan silang nagkakalapit sa isa't isa, senialis na di pa din talaga nawawala sa dalawa ang parihong hiya sa kanilang gagawin gayong parihas nga naman silang nakahubad na para bang may gagawin kung ano. Tuluyan nang ang lamusong sa maligamgam na tubig si Xia Yuning nang may pagkamarahang galaw, at isinang tabi na lamang ang kanyang nararamdamang pagkahiya para lamang sa pagtaas ng pariho nilang lakas. At makalipas lamang ng ilang sandali ay naupo na din ito sa likuran ni Ye Xinghe, kung saan ang mga sandaling magtama ang parihong likod ng dalawa ay lalo pang tumindi ang kaba at pagkalabog ng kanilang mga puso sa nangyayari, bagay na mararamdaman ng kahit sino lalo na at ito ang first time nila sa ganitong kaganapan. Ilang sandali pa, tumingin bahagya ang ating bida sa kinauupuan ni Xia Yuning habang mapapansin na bahagya ng hamina ang kaba nito sa dibdib na animoy artista lamang sa na madaling makibagay gaya ni Johnny Sins. At habang bahagya siyang nakatingin kay Xia Yuning ay marahan niyang sinabi na kailangan na daw nilang magpatuloy na isagawa ang paired cultivation method upang mabilis silang matapos, at agad na nilang malaman kung totoo bang gumagana ang ganitong pamamaraan ng cultivation. At matapos nito ay tuluyan nang nag-umpisa ang ating bida kung saan dahan-dahan na niyang ilinabas ang malamig niyang enerhiya ng isang star martial artist upang i-accommodate. At agad niya ring inipon sa kanyang dantian ang lahat ng enerhiya na nasa kapaligiran, kaya naman makikita na ang tila kulay lilang mga enerhiya sa may bandang tiyan ng ating bida. At matapos ng unang hakbang ayon sa Kama Sutra Manual ay ilinipat na din niya ang kanyang star energy sa kanyang kapartner upang ito naman ang magdagdag ng enerhiya upang lalong maging pulido ito bago nila ma-absorb na pareho. Subalit ng oras na isinagawa na nila ang ikalawang hakbang ay makikitang tila masakit ito sa pakiramdam ni Xia Yuning gayong sanay siya na magpalakas gamit ang enerhiya ng isang dragon martial artist, kaya naman nahihirapan ang kanyang katawan na makibagay sa panibagong enerhiyang pumapasok sa kanya. At nang mapansin naman ito ni Ye Xinghe ay bahagya siya ditong napalingon habang patuloy pa din sa kanyang ginagawa, at sa isip-isip niya na mukhang ang pag-accommodate daw ng bagong enerhiya sa katawan ay isang mahirap na gawain gayong di sanay ang katawan ng ibang martial artist sa mga ganitong pagbabago. Maya-maya pa ay makikita na si Xia Yuning na sapilitang iniipon ang lahat ng star energy na nagmula sa ating bida upang lalong gawing polido sa kanyang dantian,
subalit bakas parent sa mukha nito ang hirap at bahagyang sakit na nararamdaman sa proseso. Ilang sandali pa ang lumipas ay makikita na ang madaming star energy na naipon nito sa sarili niyang dantian, at kunting sandali na lamang ang kanyang hihintayin upang muli itong ipasa kay Ye Xinghe. At matapos ng kanyang ilang sandali ng pagtitiis ay agad niyang naramdaman ang napakadami at pulidong star energy sa kanyang dantian na kanya namang ikinamangha. At nang marinig naman ni Ye Xinghe ang mga sinabi ni Jia Yuning dala ng pagkamangha ay agad niyang kinamusta kung ano na daw ang nararamdaman nito ngayon. Na agad din namang tinugunan ni Jia Yuning, at sa marahang boses ay sinabi niya na bahagya daw siyang nakaramdam ng sakit, buti na lamang daw at isa siyang dragon martial artist na nakatuon sa pagpapalakas ng pisikal na pangangatawan, at kung isa daw namang flame martial artist ang katambal ni Ye Xinghe ay siguradong matatagalan ito bago makapag-accommodate ng star energy sa dantian nito gayong magkasalungat daw ang dalawang enerhiya. At ang paliwanag naman ni Jia Yuning ay di na binigyang pansin pa ni Ye Xinghe at marahan na lamang niyang iminungkahi ang magpatuloy sa kanilang ginagawang dual cultivation upang agad na din nilang makita ang resulta ng kanilang mga pagtitiis. At matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa isang bahay sa loob ng Asher Feather Clan malapit sa silid kung saan nagko-cultivate ang ating bida kasama si Jia Yuning. At ipinakita ang ama ni Ye Xinghe na kadadating pa lang sa kanilang silid, na agad din namang binati ng ina ng ating bida. At may pag-aalala pa nitong sambit na napansin daw niyang mula nang maganap ang digmaan sa Dark Moon family ay palagi nang nagko-cultivate si Ye Xinghe buong araw at gabi, at ang ikinababahala daw niya ay baka bigla na lamang bumigay ang katawan nito sa sobrang pagod. Na agad namang tinugunan ng ama ni Ye Xinghe at marahan niyang sinabi na maging siya daw ay ganun din ang pag-aalala sa ating bida kaya naman nagpatulong daw siya kay Old Wang upang kumuha ng wild ginseng upang gawin daw nilang tea para sa ating bida. Na masaya namang sinang-ayunan ng ina ni Ye Xinghe at nadudumali nitong sinabi na agad daw siyang gagawa ng tea para sa kanyang masipag na anak at agad ding dadalhin sa silid nito. At makalipas ng ilang sandali ay tuluyan nang natapos sa paggawa ng tea ang ina ni Ye Xinghe kaya naman makikita itong dahan-dahan nang pumapasok sa silid ng ating bida dala ang mainit na taya na kanyang ginawa. At sa kanyang paglalakad at pagninilay-nilay ay napansin niya ang tila kulay asul na liwanag na nagmamula sa silid kung nasaan sina Jia Yuning at Ye Xinghe. Kaya naman may pagtatakang napatanong ang nanay ni Ye Xinghe sa kanyang sarili kung nagko-cultivate pa din daw ba ang kanyang anak kahit na malalim na sa gabi. Sambit pa nito nang may pagtataka na pag daw dumadalaw siya sa silid ni Ye Xinghe ay mabilis siya nitong sinasalubong kahit na nagko-cultivate man ito subalit tila nakapagtataka daw na di man lang itong lumabas ng silid para salubungin siya ngayon. Subalit baka daw naman talagang nakapukos lamang si Ye Xinghe sa pagkukuanim nito kaya naman di na nito nagawa pang salubungin siya, dagdag pa niya na naaawa na daw siya sa ating bida dahil wala na itong ibang ginawa kundi ang magpalakas para sa kanilang clan. At matapos ng kanyang mga kuminto ay malakas niyang sinabihan ang ating bida na papasok siya sa silid nito. Subalit ang pagpapalim naman ng nanay ay di na napansin pa ng ating bida na pukos sa kanyang ginagawa. At ilang sandali pa ang lumipas ay nakita natin ang labis na pagkagulantang sa mukha ng nanay ni Ye Xinghe dahil sa sumambulat sa kanyang surpresa na ginagawa ni Ye Xinghe at Jia Yuning sa kanilang silid. Kung saan kitang-kita ng ina ni Ye Xinghe ang sitwasyon ng dalawa na magkatalikuran sa batya na kanilang pinagko-cultivatean ng magkasama habang parihong walang saplot sa kanilang mga katawan na animoy may kung anong ginagawang kababalaan, bagay na siyang ikinagulat ng labis ng nanay ni Ye Xinghe. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dahil sa dual cultivation ay muli na namang magkakaroon ng panibagong teknik si Ye Xinghe na agad din naman niyang susubukang gamitin. At sa pagpapatuloy din ay di na nga makakatiis pa si Ye Xinghe kagaya ng ibang mga lalaki at bahagya niyang susubukang gamitin ang kanyang Heavenly Flash Eye upang silaipan si Jia Yuning at kung gusto mo idol na malaman ang mangyayari sa dalawa dala na din ng kamanyakan mo ay tiyak akong nagustuhan niyo ang kwento, kaya naman huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ding kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Follow.